guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. The Hermit in reverse. And Ace of Swords. Uy, kung kaya hindi ka na aloof or yung nagkukulong sa bahay ninyo o yung gusto mo yung mapag-isa ka kasi wala na nagkuklok sa yung mga negativity na ward off na kasi alaysa, nagtagumpay ka na matanggal sa iyo na lisanin ka na nagsialisan yung mga negativity ba yan? Negativity. Yan, mga negativity yan, no? Na-unite sa'yo. Yan, na-unite sa'yo ng mga negativity. O, natanggal na siya. And then, ano ang energy mo pa ngayon? The Crown, you are strong, grounded, kasi color black na kayo grounded. Matibay. Nakita nyo, may trunk na. Ayan. And, may inner strength yung mga ganito. May inner stillness ka, may inner strength. Ayan. Ano pa? Ang personality mo, about sa'yo, basta personality mo na lang. Full of strength and nag-grow ka na, na parang protected, ayan, para bang yung tanim na tuloy-tuloy ang growth. Ayan. And meron pating dito, dragon. So, strong, powerful, para bang wood dragon kasi color green, no? Na sumisimbolo ng wealth, money, o ibig sabihin na-attract mo yung money and wealth. Ganun ba yun? Na-attract mo ba yun ng money and wealth? Yeah, na-attract mo ang money and wealth. Yun ang ma-unite na sa inyo ngayon. Money and wealth. So, ibig sabihin, maging wealthy ka na. And, lalapit na sa iyong pera. Yan, yun na na-attract mo money and wealth So, yan. Ano ba ang darating sa'yo? Ay, yun ang darating sa'yo. Yun sa inyo ng merong soul connection kayong dalawa ng taong to. Ma-feel nyo o maramdaman nyo may balance and deep soul connection, harmony, chemistry sa inyong dalawa, or intense love. Yun ang maramdaman nyo, intense love. Yes, intense love. Naklarong-klaro na intense love yung maramdaman ninyo sa isa't isa. Na yun talaga ang naramdaman ninyo sa isa't isa. Intense love. Sino yung person na yun na magkakaroon ng union sa inyo? Five of Wands in reverse. Hindi siya mahilig makipag-compete or makipag-away or makipagtalo. Hindi mahilig makipag-compete? Hindi siya mahilig makipag-compete kung merong third party. Ganon siya. Basta ganon siya. Kung mayroong mga nag-aagawan sa isang person, hindi siya mahilig makipag-compete. Ayun, ganun. Ayun yung may third party. Ayan. Kumbaga, lang siya, paubos. O kaya ay paraya na lang. Parang ganun siguro siya. Ano ang tungkol dyan kay Five of Wands in reverse na person mo na yun na magkaroon ng union sa inyo? Kilala ka na niyan? Kilala ka na niya. Yan. Dito na bumabagsak, hinaan ko lang yung Kasi ang layo minsan, ang inaabot. Doon talaga. Knight of Swords. Yes, kilala ka na niya. And, kilala ka niya bilang aggressive, matapang, brave, passionate, active, energetic, porsigido, na hindi natatakot kahit may mga
balakid, may mga hadlang, kahit may mga panganib, kahit na may mga humaharang, ay talagang porsigido ka sa goal mo na i-pursue yung goal mo. Ganyan ka, may focus ka sa goal mo, as happy-go-lucky, no? Alam niyo, happy-go-lucky na person. Na-attractive ka, passionate, ganyan. Ano sabi ko na, no? Positive din, i-pursue kung ano yung gusto mo i-pursue. Mahilig sa adventure din. Mahilig ka sa mga exciting na bagay. Kasi Knight of Wands to, napaka-energetic. Ito yung mga energy ng mga kadalasan hyper. Yan. Baka, ano tingin sa'yo, hyper ka? Baka hyper ka? Hindi naman. Hindi naman hyper. O energetic lang. Energetic. Or active. Parang pahalang pa sa energetic. Active. As active person. Ayan. Active. Ano nagustuhan sa'yo? Ni 5 of Wands in reverse na yan na magkaroon ng union sa inyo. Kasi bukas ang third eye mo. Calm. Nakaka-relax. Parang yung sa tubig na nakaka-calm, nakaka-relax ng pakiramdam. Ganun. Parang go with the flow. Kasi sa tubig, hindi. You are nakaka-calm ka, nakaka-calm. Parang gano'n nakaka-calm. Pwede, parang nakaka-calm. Halika, stoy. Hoy! Stoy! Tiger, tumal. Tiger! Tim! Anong Tim? Damo. Na malakas yung senses mo. Ayan o, yung pakiramdam mo. Ayan. Parang senses mo to yun. Kaya open yung third eye mo. Ayan. Nararamdaman mo yung mga energy na sa paligid mo. Ganyan. And, ano pa? Ano gustuhan sa'yo ni 5 Wands in reverse na yan. The Hierophant, the Tower. Your ability to destroy your enemy. Your ability to destroy your enemy. Baka ganun ka. Bakit? Anong alam niyo, may na-destroy ka ng enemy mo? Oo daw. Through ill-wishing. Okay, ba't ang reading na to? And the Hierophant. Through parang spiritual to eh. Maybe through communicating with God, dinidestroy ng God yung wini-wish mo sa God o inihiling mo sa God na ma-destroy yung kaaway mo, and lalo kung mga sa evil forces yan, no? Ganun ba? Sa God nga, through God. Kaya nadidestroy yung mga kaaway mo dahil parang panalangin ba, hinihiling mo sa God no, na destroy. Kasi bakit kailangan na hilingin sa God na ma-destroy yung kaaway? Nasa God naman yung kung i-destroy niya o hindi, no? Kasi kung ma-evil yan, okay lang naman yun, no? Lalo kung mga evil yan, sila na klase ng tao na gumagawa ng scheme, deceit. Kung mga kampo ng kadiliman yan, kung mga psychopath yan, wala kasing makonsensya yan. Walang awa yan sila.
man-destroy ng iba. They live a parasitic lifestyle. Ano yung mga psychopath at mga evil na mga tao. Kahit kahit wala ka pang ginagawa sa kanila. Maingit lang yan sila sa'yo kung basta evil na tao at mga psychopath at may mga disorder. Maingit lang yan sila sa'yo. Yan ang mga totoong may disorder at mga may psychopathic disorder, no? At mga kahit narcissistic, ganyan sila. Ayaw lang sa power. Pero yung psychopath, narcissistic, ganyan sila. Ay, manghar na yan sila. Gagawa sila ng deceit and scheme. Pagkaharap niya sila, nakagiti pa. Hindi sila magpahalata, magalingin sila mag-pretend, maglagay ng mas, ganyan ang mga psychopath. Diba? Nasa lahi yan, guys. Hereditary. Kaso lang, kay yung mga ganyan, yung mga psychopath na yan, sa impyerno yan sila napupunta. As long as pwede nilang itago yung mga pahay na ginagawa nila, tatago nila yan. Ganyan yan sila. So, you should know kung ano talaga ang totoo may mga disorder. Kasi magaling din yan sila magbaliktad ba? Babaliktarin ka. Remember, ang mga evil ay mahilig magsinungaling, manipulative. Ang baliktad, kaya sinungaling. Yan, ganyan yan sila. Madaming napapaniwala ng mga yan. Akala niya. Sa mundong to, marami ang naniniwala sa mga sinungaling. Kasi magaling magsinungaling. No? Para akala mo totoo Sanay na kasi. Pero wag ka. Malayan mo na lang Traidor pala. Sinungalingan pala. Inuto ka lang. Ganun. Kunwari lang pala yun. Mga ganun ba. So ano pa? Ang about sa yun nga lang kay basta nasa evil forces, impyerno din ang bagsak nila, no? Basta mga evil yung kanilang mga ginagawa, no? Ayan. So ano pa, kaya may impyerno kasi may punishment talaga sa mga evil doers. At kadalasan driven sila ng kasakiman nila, selfishness, ganyan mga evil. And inggit. Kasi the root of all evil is envy. No? So, ang taong manghalit dahil sa inggit at dahil sa pagiging gahaman niya at pagiging sakim niya and dahil sa insecurities niya ay evil yan siya tao. Actually, madaming tao ang evil. Madami. Kaya kung may marami kang kaaway, for sure, baka ikaw pa yung mabuting tao. Kasi madaming evil. At kadalasan ng mga evil na yan, mga evil, mga deceitful talaga, mga sinungaling. Lalo kung righteous ka, kung pinaglalaban mo yung tama, kung nasa side ka ng right, ay madami ka talagang kaaway, no? Kasi madami ang evil sa mundong to. Yun nga lang, kaya nga madaming nasa path papunta sa impyerno at madaming nasa impyerno. Very few na yung dumadaan sa path papunta sa langit. Very few yung dumadaan sa path o nakasumpong ng path papunta sa langit. Diba? Sabi mismo ng Jesus Christ yan. Basta sabi yan nasa Biblia ata yan. No? Yung sabi ni Jesus Christ, konti lang ang nakasumpong ng daan papunta sa langit. Pero sa impyerno, ang dami. Kung nakita niyo yung sa picture minsan na sa libro ko na kita yun. Ang dami sa isang path, no? Halos lahat ng tao nandun. Yung isang tao lang, very few. Sa isang path, yun pala papunta sa langit. Doon, yung maraming tao nandun sa impyerno. Kaya, madami ang nasa impyerno. Very few ang nasa langit. See? Ano pa ang about sa'yo? Ngayon. The devil in reverse. Nawala na din yung mga
Ano yun, mga evil forces? Ganun ba yun? Mga evil forces. Yes, nawala na din yung mga evil forces. Like monitoring spirit, mga evil forces, kung tawagin pati, no? Nawala na din sa buhay mo yung mga evil spirit na yan. At mga evil forces. At mga monitoring spirit o devil man o mga ganun. Yan, nawala na din sila sa buhay mo. Pati negativity. Ano ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Upright ba to? Bangga yan. Pero pahalang pa yan. Queen of Swords. Oo, upright din siya. Upright yung Queen of Swords. So, ibig sabihin, magiging masagana yung buhay mo, maging prosperous, abundant. Magiging kompleto. Wala ka pang anak, magkaanak ka. Wala ka pang asawa, magkasawa ka. Umuwi ka ng masagana, kompleto. Very positive. Ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Stork. Magkaka-baby ka pa. Kung hindi ka na pwede magkaanak, pwede mag-ampun ka. Ganun. Makapag-ampun ka. Or else ay, kung pwede ka pang magkaanak, ay magkakaanak ka pa, oh. May baby, oh. Yung ibon dito, may sisiw. Ayan na nadala-dala, di ba? Ayan, oh. So, ano pa? Next na mangyari sa buhay mo. Queen of Swords. Makapaglagay ka na ng healthy boundary. Na walang intrusion ng energies, negativities, thoughts, harmful vibes ng iba sa iyong energetic field, or wala na makapag-intrude sa buhay mo. Pero maging strict ka na din, no? Hindi mo na basta-basta papasukin yung mga hindi mapagkatulang tao pati sa buhay mo. Ayan. Hindi na nila mamanipula yung isip mo. Maging, ano ka na, maging intelligent. Maging strict sa pagpili ng sino yung pagkatiwalaan mo, yung kung sino yung pwede ka mag-open na i-open mo about sa sarili mo, about sa buhay mo, mga ganon. And the Magician. Makumpleto na yung tools mo para ano, para maging capable ka na para maging stable na emotion mo, para maging powerful ka na, para maging respetado, para maging powerful yung personality mo, para maging powerful, may integrity, yes, para maging powerful yung personality mo, and may authority, parang ganun ba? May authority, yeah. Ano pa ang kahilingan mong mag-grant? The Chariot. What's the Chariot here? Pwede ikaw yan. Ay, ano to guys? Person mo. Right to. Person mo na parang nalito, na juggling, naging undecided ba? Parang ganun ba?
Na maglakas loob na siya, na magkaroon na siya ng inner strength, na maging brave na siya na to make a decision, to make a move na hindi na siya malito pa, hindi na siya mag-juggling, ganon. Na maging brave enough siya na magtiwala sa desisyon niya. Yan, ganon. No? Kasi may, Two of Pentacles pati kanina in the Chariot here, na gumawa ng desisyon na ipursu ka na lumapit na sa'yo, like, kontakin ka niya, like, yung kausapin ka niya, puntahan ka niya, para magsama na kayo and you will build a strong bond. Sino yung person mo na yan? Na gusto mong ipursu ka? High Priestess. The High Priestess. Spiritual. Manifestor. Siya ba to? Ito si High Priestess. Siya ba to si yung magkakaroon ng union sa inyo? Upright ba yan? Hindi. Hindi. Iba to. Iba to. Ay, ano ba to? Pwedeng witch din to sa High Priestess. Pag mga High Priestess gumagawa ng spiritual, baka gumagawa siya ng spiritual. Gumagawa ba ng spiritual to sa High Priestess? So yes, that's why High Priestess yung kanyang energy. Ano ba yan? Ginagayuma ka ba? Ginagayuma ka. Ginagayuma ka para maging magaan at malapit yung loob mo sa kanya. Kaya siya ang gusto mong mag-pursue sa'yo kasi ginagayuma ka niya. Klaro. Magatay ka. Simutas. Come. Ligo ka. Yaw. Ligo ka. Bantot ka na eh. Kailangan. Ano yung gusto sabihin sa'yo ni High Priestess? Hindi na siya nalilito, hindi na siya nako-confuse, hindi na siya nadidistract. Alam niya na. No? Gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Queen of Pentacles. Gusto niya mapangasawa. Oh. Ano yan? Handa na siya mapangasawa ka? Oh, handa na siya mapangasawa ka eh. Yeah, handa na siya mapangasawa ka. At ano pa? Well, ganun pa rin siguro to, na mapangasawa ka. And then, ano pa? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Mapangasawa ka. Nulit lang. Pinalasa ka. Ganun pa rin ang lalabas. Mapangasawa ka para magkaroon ng stability sa inyo. Ay handa na siyang kumilos. Sumugod, umatake. Parang may inantay na lang to na umaharang eh. Kunti na no. Parang ready, get set, go. Pag naputo dyan, pass siya. Mag-take na action sa'yo, gano'n. Ano ang gusto niyo mangyari sa inyo ni High Priestess na yan? Ang maging masaya together. Ito naman yung magkaroon ng union sa inyo. Ano gusto niyo mangyari? Mamuhay ng tahimik. Ang gusto nitong ni High Priestess, mag-enjoy kayo na magkasama, no? Maging masiyahin. Masaya yung buhay niya kasi kasama ka niya. Pero, yung isa, gusto niya matahimik na isipan niya. Makatulog siya ng maayos, mahimbing. Ang gusto niya ay mamuhay ng tahimik yung isipan niya, kasama ka. Pero ang gusto niya, yung divinely guided ang inyong connection.
Pero yung isa, kaya gusto mo lang yan, no, si High Priestess na, High Priestess, ano naman, na makasama, na nag-build kayo ng strong ba, na maging partner yan, na yan ang makatuluyan mo, kasi ginagayuma ka niya, na High Priestess. Kaya, ginagayuma ka niya para maging magaan ang loob mo sa kanya, maging malapit ang loob mo sa kanya, para siyang gustuin mong makasama. Clarified by Six of Cups kanina. So, ayan. Madami pa ba magpurso sa'yo? Madami pa magpupurso sa'yo. Hindi, madami pang pagpilian. Two of Cups. In reverse. Okay, walay kayo ng taong yun. So, ni Queen of Wands, no? Nag-overthink siya. Pero na-release na yung baggage. Nine of Pentacles. Komportable yung buhay niya. Komportable siya ngayon. Parang naging positive na siya. Siguro isip ng isip sa'yo, natutarete yung utak niya kakaisip sa'yo kasi gusto niya din na ma-unite kayo, makasama ka, ang bumuo kayo ng pamilya, magsama na kayo sa isang bahay at magtanim-tanim kayo. Yan. Ayan. Pero yung isa na to, ang magkakaroon ng union sa inyo. Ano pangalan yan? Simula sa litrang lag na. Wala namang liter dito. Litrang tingnan natin na. Baka meron eh. Baka J. L. May L dito. A. W. U. S. T. I. C. E. So, ano pa? Meron talaga magte-take na action, no, na passionate siya na kumilos na, no, take na action. Malamang ito. Parang sinisindihan yung pit niya. Oo. Siya nga, kasi parang na-left out in the cold talaga siya. Nagsasuffer siya. Parang tiniis niya, no? Nagtiis siya. Nagtiis. Hindi naman siya nagtiis. Kundi, nagsasuffer siya. Kaya, ready na talaga siya, no? Na ipursu ka. Sino kaya, no? Ang magwagi. Kasi madami daw yan sila. Hindi lang yung dalawa, hindi lang yan, meron pang iba. So, yan. Ano ang gustong sabihin sa inyo itong person na ito na magkaroon ng union sa inyo? Wala na siya. Malaya na siyang gawin ang gusto niya. Nakawala na siya sa restriction. May freedom na siya na makipag-reunite sa iyo, na maging masaya sa buhay. No? Hindi na siya stuck. Hindi na siya na-confuse. Malaya na siyang ipursu ka, na mapangasawa ka, na mag-offer sa iyo na magsama kayo sa isang bahay o sa bahay niya, kung may bahay na siya, di ba? Nag-offer ng relationship, may commitment. So, yan, ito na lamang guys for collective reading. By the way, ano nagustuhan sa iyo ng mga tao na nagkakagusto sa iyo, gusto kong mapangasawa? Kasi, handa ka na, handang-handa sa nakatakdang oras sa'yo, sa right time. O naman tao dyan, may orasan eh. And parang matured na talaga, kumbaga sa bunga pa. Hinog na siya, no? O hinog na apple, no? Pwede nang pitasin. O kaya ito ay, pero ito, kung ano may yung right time na yun, basta handang-handa ka na, ready ka na. Para kumbaga sa prutas pa, hinog na ang prutas. Pwede nang pitasin, gano'n. Pwede ka nang magminyo. Kung hindi ka pa nagminyo, o di ba, alam niyo minyo, mag-asawa. Okay. O basta ready ka na sa right time, no? Ano man to. Ready ka na. O kaya ay mapalaban sa kama. O kaya ay parang may orasan eh. So right time, di ba? Parang matured na talaga na ready na. Yan, sa picture based sa picture. And ito naman ay ready ka na for a new beginning, for a new chapter, for a new
journey, no? Sa bagong passionate ka pa, fearless, and risk taker. Yan din ang nagustuhan nila sa'yo. Ready ka na sa maybe sa bagong challenges. Si fearless ka sa bagong path na tatahakin mo. Ayan. Ito pati, kasi confident ka, kasi capable ka, you're capable to fly high. You're fiery, passionate, and capable, no? Hindi lang parang nangangarap ka nagising, hindi, capable ka talaga, no? Na ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay o yung mga matatayo at matataas. Kasi may pakpak eh, di ba? So, ito na lang guys for collective